attention po, magsisimula na po tayo. Magandang umaga po sa inyo. Magpapalang umaga po sa inyong lahat. Una-una sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-sama magpuri at pagpasalamat sa Diyos na buhay. Amen. Amen. Sige po, babasahan ko po kayo sa Galatia 6:7. Makinig po tayo. Huwag niyong biglangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Parang ganito po lang yan. Alam natin lahat na kapag nagtanim kayo ng buto tulad ng sampalok, ang punga ay sampalok syempre. At ganoon din sa lahat ng uri ng buto. Simple lang ang mensahe ng Diyos sa verse na ito. Kapag gumawa ka ng kabutihan, kabutihan din ang babalik sa iyo. At kung gumawa ka ng kasamaan, ang aanihin mo ay kasamaan din. Ito po yung tinatawag natin karma. Kaya lang kung minsan bakit may mga pangyayari na kung sino pa ang ginagawa mo ng kabutihan ay ganti sa iyo ay kasamaan. Totoong masakit tanggapin ang ganitong ganti sa atin. Subalit, alalahanin natin na ang Panginoong Jesus mismo ang ginagantihan natin ng kasamaan ng mga taong pinagpapakitaan niya ng kabutihan. Tulad ni Pedro na 3 beses pinagkanulo ang Panginoon at si Judas na pinagkanulo nga rin si Jesus. Subalit di dahil sa mga ganyang nangyayari ay titigil na tayo sa paggawa ng mabuti. Yan po ay mababasan din natin sa Galatia 6:9-10. Sabi, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sabi po sa 10, kaya nga basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na nasa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Kaya po sabi, huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. May pagkakataon na ang magsigawa ng mabuti sa lahat ay may paggantimpalang nakalaan ang Panginoon sa mga patuloy na gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Amen? Amen. Sige po, magsitayo tayo lahat para po sa ating opening prayer. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito at nakaraang mga araw at linggo. Kami po ay ligtas sa lahat na naganap na sakuna ng kalikasan. Hindi niyo po kami pinabayaan, kaya wala po kaming dahilan na kami po ay di makasamba sa araw ng linggo. Napupuri at nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya at pag-iingat at pagmamahal niyo po. At dinudulog ko po sa inyo at humihingi na inyong gabay ng inyong banal na espiritu, dalangin ng aming mga puso at isipan upang mas maunawaan ang inyong salita kung paano po kami dapat magpakita ng pagmamahal po sa inyong Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, manatili po tayo nakatayo at tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Worship team. Natawagan na po. Worship team. Worship. Dito po tayo sa harap lahat. May mga mic. Kunin nyo na lang mic. Yan. Meron dito. Yung gusto dito sa side. Bumalik naman sa stage. Dinagdagan ni Pastor ang mic para walang ano. O, sige, isa kayo. Walang... 6 yan. Ititisting mo. No. Dito, may mic pa rito isa. Eh, ito yung mic ko na doon. Yung
Hello, sound check. Baka balance tayo. Baka mag-isa. Okay? Wala na babasa. At yung mga kayako, hindi ka naman Okay, ready? Napakaganda at napakainang pagpasta ang pangalan ng Diyos kinakita sa pasang kanya. Kaya ako nabihan ang ating mga kapatid at aking sama-sama kumari sa ating mundo at halina sama-sama. Nakaranas namin ay buhay. Dahil nakakakit na may buhay na talaga. At natalitan ang sabay-sabay na pagpapay sa kanya. Susunod po natin ay may galak. Magsayaw po tayo, ipalakpak natin para sa Panginoon ang ating pag-worship. Mas gusto po ng Panginoon yan, binibigay natin yung sarili natin sa Kanya. Ang may galak, may tuwa. Yes! Palakpak po tayo. Ito ang oras upang magsaya sapagkat ang Diyos ay ating Amen! Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay ginagaya kung bumawit at pumalakpa. Itaas natin ang ating pagod at tayo sumigaw ng Hallelujah! May kamanay may kabigatan at tungkol sa puso. Magsimula kang sa Panginoon dahil sa kapripresyo lamang matatagpuan. Tunay
Salamat, salamat. Gusto ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo pinalagaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sapatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay lumilitay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang naman sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
Talagang pinakakanta tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Diba pinagpawisan tayo? Ang sarap magpuri sa Panginoon. Habang pinagpapawisan tayo. Dati pa nga ngayon. Amen. Sa susunod dyan, mas maganda na. Kukuha pa tayo ng ibang worship. Kaya maghanda na po kayo next week, ha? Sige po, magsiupo na po tayo. Ngayon po ay tinatawagan ko na po ang ating butihing Pastor Edgar San Miguel para po sa paghahati ng mga mensahe ng salita ng Diyos. Bawasan ka pa ako. Hello. Maraming salamat, Ate Arlene. Pinawisan ako. Bago ka, bitalo ka na. Alam po ninyo dito, uso yung series, yung sunod-sunod na message. At yung binasa ni Ate Arlene, message din yun ni sino? Yung binasa niya, kung anong itinanim, siya mong aanihin. Pastor Dan. Lagi niya yan, yun ang itinuturo niya. Yung nag-umpisa siya doon sa tatlong nalaglag na butil. Yung isa sa batuhan, yung isa sa madamo, at yung isa sa matabang lupa. Okay, so, uso ang series. Okay. So, nagpapasalamat ako dahil answered prayer. Sinasabi ko kay Lord na pagalingin si Kuya Rudy. Iyan, nandyan na si Kuya Rudy. Kahit medyo nahihirapan siya maglakad, pero nandoon yung kanyang enthusiasm. Yung enthusiasm na every Sunday talagang maka-attend. Alam nyo, ako'y nalulungkot. Nawawala yung kabataan. Ano na lang ang sinabi ni Jose Rizal? Nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Nasaan na ang mga kabataan? Alam nyo, pag tayo dito, actually, si Kuya Rudy, pag nagsalita, aalisin to, uupo lang siya rito, at nasa tabi to, dahil gusto niyang, inuutusan siya ng Diyos na yung message na ibinigay sa kanya ng Holy Spirit ay masabi. Bagamat sayang. Ilan pa ang kabataan dito? Pakitaas ang kamay. O yun, mayroon. Mabuti na lang, may isa. May isang kabataan. Eh dati, 10, 12, nandito. Ha? Okay, so, Hindi ka kwentang sarito, hindi ka mapa. kaya pag pwede na magsalita dito si Kuya Rudy, sigurado dadalawin natin yung mga kabataan para umatid sila. Kasi sayang naman, di ba, Kuya Rudy? Sayang na hindi marinig ng mga kabataan. Okay. So, series. Ito, di ba? Noong linggo, magsalita ako, iyan ang ating topic. 2 kinds of faith. Una, natural human faith. At ang pangalawa, supernatural faith. Supernatural faith. Yan po ang pangalawa. Na ang sabi ko nga noon sa inyo, yung binasa ko yung si Peter, nang makita niya si Jesus na lumalakad sa dagat, una natakot sila, ay multo. Pero sabi ni Jesus, hoy, hindi ako multo. Buhay ako, ito ako, si Jesus ito. O nang makita ni Peter, di ba, ang sabi niya, Panginoon, palakarin mo naman ako, lalapit ako sa iyo. Lalapit ako sa iyo. Di ba, sabi, ano ang sabi ni Jesus? Tumugon siya, sige, halika, lumapit ka. So, nakalakad si Peter sa tubig sa ibabaw. Yung nakalakad. Bakit siya nakalakad? Kasi, ang tinitingnan niya si Jesus. Diba? Yun ang tinitingnan niya si Jesus. Nandun yung kanyang confidence. Nandun yung kanyang
pagtitiwala. Kaya nakalakad siya. Sinubok siya. Nagpadala si Lord ng hangin. Di ba? Nung malakas na hangin, malakas na unos. At natakot siya, sabi. Kaya alam niyo ba yung takot? Ang takot po, sa dyablo yan. Ang Diyos natin, hindi ka tatakutin. Itong takot na natakot si Peter, kaya ano ang sabi niya? Ano pa ang kasalanan niya? Siya ay nag-alinlangan. Di ba? Kung hindi siya nag-alinlangan, nakatitig lang siya kay Jesus, lalakad ako sa iyo kahit may bagyo, kahit anong unos ang dumating sa buhay ko, yun ang example dyan. Sa buhay natin, ano man ang problema na dumating sa atin, hindi tayo uurong, hindi tayo aatras. Abanti lang, tingnan mo si Jesus. Kaya nga ano ang sabi? Sa Hebreo, uulitin ko, 12:2. Paborito ko to dahil gusto kong mamemoryan nyo ito. Pwede mapakitaas ang kamay na nakakamemoryan ito? Ay, memoryado ni Pastora. Isa lang. No, dati memoryado yan ni Ate Lisa. Kinalimutan na. O, simpleng-simple lang ang sasabihin ko. Hebreo 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Kasunod na yung at siya'y umupo sa kanan ng Diyos Ama. Umupo siya doon. So, ang lesson nito, ang itinuturo nito sa atin, ang focus natin, ituon lang daw natin ang ating paningin kay Jesucristo. Siya lang ang titingnan natin. Huwag yung problema. Huwag yung problema. Ang karamihan po kasi sa atin, natatakot tayo sa problema. Alam po ninyo, gusto ko talaga pinapawisan ako. Para pawisan ako, tingnan nyo naman ang kasuotan ko for the first time. Magugulat kayo, bakit? Abay, naka-YouTube tayo. O, kita mo yung kumakanta rito. Mapapanood yun sa YouTube. Akala mo, may yelo dyan, no? Kita nyo, ha? Pero, sa 7,000 kasi ako ng 7,000 miracles. Pag nagsalita ako doon, naka-Amerikana ako. Kasi kitang-kita. Panoorin nyo yan. I-search nyo. Ano ba yung sinabi ko? 7,000 miracles. I-search nyo, 7,000 miracles. Pagkatapos, Edgardo San Miguel. Lalabas yan. Makikita ko, lagi akong naka-Amerikana. Minsan lang ako nagbarong. Yung pangalawa kong salita. Okay, ba't tayo dyan napunta? Kasi kung hindi ako susuot dito, hindi ako papawisan. Mas ginaganahan ako pag may pawis. Ginaganahan ako. So ano ang sabi? Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo. Ito po ang problema. Ulitin ko lang, ha? Ako ay nakukulitan na ako sa sarili ko. Kasi paulit-ulit kong sinasabi, ha? Pagdating dito sa loob ng church, para tayo ay magkaisa, magkaroon tayo ng unity. Di ba? Napakaganda kaya kung tayo rito ay nagkakaisa, nagmamahalan. Utos ng Diyos yan. Mababasa po yan sa 1 John 4, 7 and 8. 1 John 4, 7 and 8. Tayo daw magmahalan dahil ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Kaya ang utos niya, tayo magmahalan dahil kung tayo ay nagmamahalan bilang magkakapatid, nakikita sa atin si Kristo. Nakuha ba? Ulitin ko. Kapag nakikita sa atin si Kristo, maraming pagala-gala dyan sa kalsada dahil nakikita sa atin, pupunta rito yan. At saka lahat tayo nananalangin. Ipinag-pray natin na si Lord ang dakilang misyonero
Dahil tayo, wala tayong magagawa kundi panalangin. Ipanalangin natin ang mga gusto nating makasama rito. Si Jesus, ang Holy Spirit, ang kikilos sa mga taong yan na nangaliligaw. Pag sinabing nangaliligaw, sana tungo. Pag namatayan na nangaliligaw pa rin sa impyerno ang tungo. Napakainit. Kung dito naiinitan kayo, grabe ang init sa impyerno. Okay. So, pagdating natin dito sa church, hindi tayo dapat pastor-centered. Kasi, nagsasalita rito yung assistant pastor ko every first Sunday of the month. Tapos mga babae, pinagsasalita ko rito, plus ako. Kahit yung babaeng nagsasalita dito, igalang po natin. Kasi, ang itinuturo naman, salita ng Diyos. Binabasa nila, may teksto rin. O, kung nandito tayo, huwag niyong kalilimutan na 3 lang ang ituturo ko. Huwag kayong pastor-centered. Huwag kayong mamimili, ay gusto ko si Dan. Magaling magpaliwanag. Ay gusto ko si Pastor San Miguel. Guwapo. Joke. Pinasasaya ko lang kayo. Diba? Totoo ba? Huwag magagalit yung isa. Sabi sa inyo huwag kayong pastor-centered. Ha? Huwag pastor-centered. Ang titingnan nyo yung minimensahe namin, yung salita ng Diyos. Yun ang titingnan nyo. Okay. At pangalawa, na huwag niyong titingnan ang kapatiran. Ang membro. No? Minsan may nagsabi sa akin dito, hindi ko na sasabihin kung sino. Sabi niya, alam mo, dapat doon sa kabila, nabautismohan na ako. Pero sabi niya, ay, hindi ako nagpabautismo. Bakit? Ang daming chismosa. Ang daming marites. Diba? So, kung tayo ay Christ-centered, hindi po natin titingnan yan. Kasi ang tawag ko dyan, tayo ay member-centered. Totoo yun. Ako ba kung titingnan ko ang bawat isa sa inyo? Ang bawat isa sa inyo, titingnan ko. Pati ako matitisod. Malulungkot ako. Kasi, pero ang karamihan kasi naman kuwan, Kristiyano, perfectionist. Gusto niya, nakikita niya, matino ka talaga. Para bang hindi ka na talaga magkakasala. Kaya, dapat, para hindi ka matukso sa kapatiran, hindi ka magalit, pag nakaupo kayo dyan, si Jesus lang titingnan nyo. Huwag ako, dahil ang utos na sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Hesus Kristo. Siya lang po ang titingnan nyo. Pansinin ninyo, magkakaroon tayo ng unity. Magkakaisa tayo. Alam nyo, walang church na may unity. Naniniwala ba kayo? Ako, 28 years na akong pastor. 28, palipat-lipat ako ng church. Wala po talagang perfecto. Bakit? Abay, nagpapagalingan. Naranasan ko na rito yun. Kabago-bago natin, 60. Ibubudaw akong pastor. Nagpapagalingan, mas magaling siya. Hindi tama. Dapat nagmamahalan tayo. Huwag na nagtutulungan. Huwag mo ipakita marunong ka. Kasi, di ba lagi kong minimensahe noon, napapansin ko na, walang magaling na pastor. Matagal ko nang itinuturo yan. Walang magaling na pastor. Lahat ng pastor ay mayroong kanya-kanyang wisdom. May wisdom yung si Pastor Dan, iginagalak ko. Bilang kapatid, mahal ko siya. Kaya pinagsasalita ko rito.
Kung mayroon lang tayong pera sa pananalapi, aabutan ko siya ng love offering, pagmamahal. Kaya lang, ano magagawa? 2,000 lang. Tingnan niyo yun. 2,000 lang ang pera natin. Kung magbigay ako sa kanya, 5,000. Nakabigay na ako 3 buwan lang. Paano yung iba? So, ang gusto ko ipakita, mahal ko siya bilang kamanggagawa. Kaya tayo dito, magmahalan. Huwag tayong magsisihan. Huwag tayong magturo. Diba? Oh, mayroon akong na-interview nung isang araw. Ang humihingi ng advice sa akin. Abay, nagtuturo. Ito siya, ganito ang ginagawa niya. Ay, hindi niya alam, pag nagturo ka, ilang daliri ang 3. Ang itinuturo mo, isa lang. Kaya kung magturo kayo, huwag kayong tuturong ganyan. Ganyan. Ganyan kayo magturo. Kasi 3. O isa pa, kung sasagutin ko, tinitingnan mo ang puwing ng iba. Hindi mo ba alam ang puwing mo, gatroso? Mas malaki. Maraming ganyan. Kristiyano pa man daw siya. Kasi nakatingin sa kapatiran. Ang totoong Kristiyano, titingin ka kay Jesus. Diba? Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya. Yan o, supernatural faith. Dapat mayroon tayo niyan. Huwag kang mag-alinlangan. O, ano pa? 2 pa lang nasasabi ko. Huwag tayong pastor-centered. Huwag tayong member-centered. Pangatlo, church-centered. Abay, kung ako church-centered, doon na ako sa day by day. Doon na ako sa CCF, Air Foundation. Dinala ko lahat yan. Lahat kayo doon, dinala ko. Mga 30 tayo eh. Mga Orgulyo, sila Christy, 12 na yan. Ang dami mga 30 dinadala ko doon. Dahil ayaw ko itong itayo. Itong church na ito, ayaw ko. Kaya lang, si Lord ang may gusto na matayo ito. Ang ating Panginoon ang may gusto. Ginamit niya si Ate Lenny, si Ate Christy, ako, Orgulyo family, si Lani, na nasa abroad ngayon, si Dado, sila ang ginamit para ito maitayo. So, wala po akong magagawa. Susunod ako kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Pag hindi ko sinunod na magtayo dito na pamahalaan ko kayo, dahil ako ang mamamahala dito, ako ang pastor, ako ang president, ako ang administrator, lahat akin po yan. Mayroon tayong bylaws, constitution and bylaws nandiyan po. Basahin po ninyo ang aking karapatan. I have a right to hire, I have a right to promote, I have a right to demote, and to terminate. Terminate. Sorry, yung pronunciation ko, nahalata ko rin. Terminate, matigas. Terminate. Yan, kaya sabi nila buburo ako. Pati sa spelling. Mahina talaga ako sa spelling. Pero, how to manage, naging manager po ako ng American Club. At hindi bumagsak. Gumanda ang kalagayan. Kasi pag ako ang manager, fair in a square. Dapat tapat. Kaya dito, tapat ako na manager. Okay, ba't tayo dyan napunta? Ang pangatlo, church center. So, kung church center tayo, aalis. Doon ako sa CCM. Nakaya ko doon eh. At 4 ang pastor doon. 4 ang pastor. Yung umalis dito, na 12. Ang pumalit sa akin, 4. Kita nyo, ang tingin sa akin, bubo, pero ang kapalit ko, 4. Di ba galing ako? Kaya lang, sinasabi ko nga, walang magaling na pastor. Lahat kami, sa mata ng Diyos, pantay-pantay. Sa mata
ng Diyos, pantay-pantay kami. Mayroon pang Pangulo, pang Presidente, tulad ni Eddie Villanueva, mga senador, congressman, yan. At ako naman, pastor, siyempre, dito. Hindi mga congressman. Pero, ang mahalaga kay Lord, yung kaluluwa. Pansinin ninyo. Okay, mamaya darating tayo dyan. Two kinds of faith. Sa pananampalataya, nababasa nyo ba? Masyadong maliit. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa madaling salita, ang handog ni Abel ay mas mabuti pa kaysa Cain. Sa pamamagitan nito is sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid. So, dahil sa ginawa niya, ginawa siyang matuwid. Pero hindi sa paghandog. Hindi po sa paghandog siya naging matuwid. Naging matuwid siya dahil nandoon yung kanya pananampalataya. Yung faith. Ano ba yung pananampalataya niya? Siyempre, pag maghandog tayo sa Diyos, the best ang ibibigay natin. Si Cain, ano ang inandog? Hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi the best. Siguro, dahil siya ay farmer, kumuha lang siya ng mga may batik-batik, mga bunga na baka malapit ng mabulok, yun ang inandog niya. So, ibig sabihin, wala siyang pananampalataya. Si Cain. Kaya si Cain, mababasa sa John chapter 3, verse 12, siya ay anak ng Diablo. Si Cain. Imagine, 4 pa lang sila. Si Adan, si Eva, si Cain, ang panganay na anak, si Abel ang bunso. Abel, pinatay niya pa si Abel. Okay, pero naging righteous, naging matuwid si Abel dahil siya ay nanampalataya. Ano ang pananampalataya niya? Ang inihandog niya yung panganay na ipinanganak. Katulad ni Jesus. Si Jesus po, inihandog ng Diyos Ama, panganay, firstborn. Siya ay anak ng Diyos, si Jesus. Kaya ganun po. At si Jesus, walang kapintasan. May batik-batik pa si... may mga sugat ba siya? Wala. Wala siyang kapintasan. Talagang, pangalawa, siya lang ang taong walang kasalanan. Kasi, kapag may kasalanan ka, na inihandog ka, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya, si Jesus, nang ihandog niya ang sarili, wala siyang kasalanan. Subalit, dahil sa inyo at sa akin, siya ay ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal. Inago niya kasi yung kasalanan natin. Di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo ang dapat mamatay sa krus. Siya ang namatay. Sacrifice. Sinakripisyo ang buhay ni Jesus para sa inyo at sa akin. Dahil kung hindi siya mamamatay sa krus, lahat tayo rito. Saan ang punta? Amen! Sa impyerno. Kung walang Kristo, walang Jesus na nagkatawang tao, lahat tayo impyerno. Bakit? Hindi ba tawag sa atin Gentiles? Tayo ay hintil sa Tagalog, at ang ibig sabihin ng hintil, hindi ka Hudyo at ikaw ay makasalanan. So, sa madaling salita, kung Hudyo ka, hindi ka makasalanan. Nakuha ba po Dahil kung hindi ka Hudyo, Gentiles ka. Pero kung Hudyo ka, hindi ka makasalanan. Kaya nga, napangakuan sila, as it is written, all Israelites are saved. Nasusulat po yan sa Romans chapter 11, verse 26, sapagkat nasusulat, lahat ng Israelita maliligtas. Kung walang Kristo, sila lang
ang pupunta sa langit. Lahi lang ni Abraham. Kaya, babalikan ko yung tinuturo ko sa inyo, yung the genealogy of Jesus the Messiah, at saka yung from Adam to Abraham, from Abraham to Jesus, all in all, 62 generation. Okay, hindi yan ang ating topic. So, ang pinakikita rito, kaya naligtas, naging righteous, naging matuwid si Abel dahil nandoon yung kanyang pananampalataya. Kaya ang topic natin, faith, yung pananampalataya. Okay, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Kita niyo? Ilan sa Bible ang hindi nakaranas ng kamatayan? Ilan? Matagal ko nang tinuro. Huwag kayong isa? Dalawa. Matagal ko nang sinabi. Si Enoch, hindi nakaranas ng physical na kamatayan. Nilipat siya ng Diyos sa langit. Pangalawa, si Elias. Si Elias, no? Yung propeta, nakasakay pa sa karwahe. At yung karwahe, habang umaakyat sa langit, nag-aapoy. Yan ang sinasabi sa Bible. So, dalawa, tao ang alam ko na hindi nakaranas ng kamatayan. Ang pangatlo pa nga, dapat kung tutusin, ha? May pangatlo. Sino? Si Moses. Si Moses, nang mamatay, walang nakakita. Si Moses, umakyat doon sa bundok at doon namatay. Yun ang sinasabi sa Bible. Kaya lang namatay. Kaya lang walang nagburol. Walang nakakita ng mamatay si Moses. Walang nakakita. So, kung tutusin, tatlo. Kaya lang, ang sabi sa Bible, namatay si Moses. Pero itong si Enoch at si Elijah, hindi po. Okay, basahin ko po sa inyo sa yung kasunod. Ito po. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya. So sa madaling sinasabi rito si Enoch. Dahil kung wala siyang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. O, nakita natin itong si Enoch hindi nakaranas ng kamatayan kasi ang mga ginagawa niya kalugod-lugod at mahal niya ang Diyos. Dapat nakikita sa atin na kapag tayo ay may Kristo sa buhay natin, makita tayo Kristiyano. No? Makita tayo Kristiyano. Next. Sa pananampalataya, ito na, si Abraham. Sa pananampalataya, si Abraham ng tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon, di nalalaman kung saan siya paroroon. Ito yung super natural faith. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero sumunod sa Diyos. Masunurin si Abraham. Mahal na mahal ni Abraham ang Diyos. Kaya si Abraham lang ang mananampalataya na may pangako. Si Enoch, matuwid, righteous, walang pangako. Si Abel, righteous, walang pangako. Si Noe, righteous, walang pangako. Pagdating kay Abraham, si Abraham po, from Adam to Abraham, ikadalawampung henerasyon. Ikadalawampung generation. Nang siya ay magmahal sa Diyos, pinangakuan siya. Sabi niya ng Diyos Ama, may 6 na pangako. Sasabihin ko lang sa inyo 2. Pararamihin ko ang iyong lahi. Yun ang sabi niya, pararamihin ko ang iyong lahi. Kasi dami ng bituin at durami. Ang dami, no? Pangalawa, pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan.
Mayroon ba pinagpala na nagutom? Wala. Pinagpala talaga siya. Yumaman siya. Pinagpala. Dahil unang nakita ng Diyos kay Abraham, minahal niya ang Diyos Ama. Nanampalataya siya, di ba? Binasa ko yan sa Romans chapter 4, verse 1 to 5 sa Bible study. Kung si Abraham ay naligtas sa paggawa ng mabuti, siya ay magmamapuri. Siya ay magyayabang. Kasi naligtas siya sa paggawa ng mabuti. Romans chapter 4, verse 1 to 5. Naligtas si Abraham, naging righteous si Abraham dahil sa pananampalataya. Nakukuha niyo ba? Walang naligtas sa paggawa ng mabuti. Naligtas tayo sa pananampalataya. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9, we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Naligtas tayo sa biyaya. Alam po ba ninyo, maraming nananampalataya na hindi ligtas. Isa na yung human, natural faith. Kaya lang, si Tomas, Israelita, safe siya. Dahil pag na-impyerno kahit si Judas, pag na-impyerno si Judas, magiging sinungaling ang Diyos. Ang pangako niya, as it is written, all Israelite are saved. Sinong makakabago niyan? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Nobody can question God. Di mo pwedeng i-question. Sabi, nandun, ba't kasama si Ana? Sasabihin, makasalanan niya eh. Pwede mo bang questionin ang God? Kung gusto kang iligtas ni Lord, wala silang magagawa. Kasi sila ang powerful. Kumbaga dito sa Pilipinas, mayroon tayong Supreme Court. Pag nagdesisyon ang Supreme Court, wala ka nang apila. Pwede ka mag-apil sa Supreme Court pa rin. Doon ka pwede mag-apil. Pero walang higher. Si Jesus, wala din mas mataas pa. Si Jesus lang ang nag-iisa makapangyarihan. Okay. Sa pananampalataya, siya ay naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa. At tumaan sa tulda na kasama si Isaac, si Jacob at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Okay. 20. At narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na. Okay, nilipat ko na. Mapapansin natin dyan sa babaeng yan, 12 years na binurugo. May dugo. Kaya lang, ang sabi nga, kung babasahin natin, magpapadoktor naman siya. Nagpapadoktor. Hindi siya napagaling ng mga doktor. At ubos na ang kanyang kayamanan. Hindi pa rin siya gumaling. Pero ano ang sabi ng babae? Mayroon siyang pananampalataya. Ano ang sabi niya? Na pinagkakaguluhan si Jesus, naglalakad. Hindi siya makapasok dahil sa dami ng tao. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Alam ko, pagagalingin ako. Diba? Yan ang sinasabi niya. Nang mahawakan niya, naramdaman ni Jesus. May kumalasan. Sino ang humipo sa akin? Alam niyan, may kapangyarihang lumabas. At siya'y pinagaling. At ano ang sabi? Ano ang sabi ni Jesus? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Supernatural. Kasi, imagine, walang gamot, mahawakan. Kaya marami pong nagtuturo ngayon na sinasabi ko sa inyo. Minsan nga, may nagsalita na rito babae. Diba? Ang tingin ko po diyan, extreme. Iba na po talaga yung may doktor. Hindi ko sinasabi, huwag kayong magpa-doktor. Dahil ang doktor ay instrumento ng Diyos yan. Okay, basahin natin ito. Maganda to. At narito ang isang babae inaagasan may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at humipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako.
Yan ang sabi niya. Datapwat Panginoon at paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Supernatural faith. Nasabi ko kanina, may mga nananampalataya ang hindi same. Bakit? Ito, sasabihin ko sa inyo. Nung hindi pa ako mananampalataya. Babasahin ko ulit. Kawikaan chapter 3 verse 5. Ang sabi doon, kay Yahweh ka lamang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Noong panahon na hindi pa ako mananampalataya, diskarte ko lahat. Yun ang aking ginagawa. Walang Diyos sa akin. Hindi ako humihingi sa Diyos ng pagkain kasi ako madiskarte. So, kung namatay ako ng panahon na yun, saan ang tungo ko? Impyerno. Bakit? Wala akong Kristo, wala akong tiwala sa Diyos. Mas may tiwala ako sa akin. Mas nananampalataya ako sa sarili ko. Nakuha ba natin? Sumasampalataya ako sa sarili ko. Meron pa. Maraming sumasampalataya sa Diablo. Black. Ang gusto, marami. May nakasuklong pa yan, nanalangin sila, nasa dilim sila. So, ligtas ba yun? Ang pananampalataya nila sa Diablo. Pero tayo, itinuturo lagi, huwag yung kakalimutan. Ephesians chapter 2, 8, 9, we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Sa Kanya lang tayo manampalataya, maliligtas tayo. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Okay, next. Ano to? Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. Ito maganda rin ito. Makikita natin yung faith ni Haring Ezekias. Ang sabi ni Haring Ezekias, ganito muna, dinalaw siya ni Propeta Isaias. Isaias ba nakalagay? Dinalaw siya ni Propeta Isaias at sinabi sa kanya, 3 araw ka na lang, mamamatay ka na. Yun ang sinabi kay Haring Ezekias. Pero itong si Haring Ezekias, sa totoo lang, marami po itong ginawang kalugod-lugod sa Diyos. Siya nagpatanggal sa mga churches noon na may mga rebulto, na may mga Diyos-Diyosan. Pinatapon niya yun, pinatanggal niya. Kaya mababasa ninyo sa, anong kuha ba yan? Mga hari, mababasa niyo, kung babasahin niyo ang ikalawang hari, si Haring Ezekias, dahil sa ginawa niyang yun, siya ay pinagpala. Yumaman. Hindi lang si Propeta Isaias. Lahat ng nasasakupan niya sa teritoryo niya, dahil siyang hari, pinagpala din. Dahil ang leader, ang hari, ay mapagmahal sa Diyos. Kaya lang, ang sabi po dyan, nagyabang. Kaya siya nagkasakit. Okay, tingnan mo. Babasahin ko. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias, Haring Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong buhay sapagkat ikaw ay mamamatay na. Sapagkat ikaw ay mamamatay na. Dahil nagyabang siya. Nagyabang. Kaya ang Diyos galit na galit sa mayabang. Mababasa po yan sa Kawikaan. May 7 bagay na galit ang Diyos. Una, number 1, yung maging palalo ka. Naughty eyes. Yung mayabang ka. Diyan galit na galit ang Diyos. Ang mga mayayabang, ibinabagsak yan ng Panginoon. Kaya ito, hindi pa dapat mamatay si Haring Ezekias. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaias, mamamatay niya siya. 3 araw na lang yan. Okay. Sa 3, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon. Ito na. Nagsusumamo na si
Haring Ezekias, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Nanumbat na. Sinabi niya, ang dami ko namang mga ginawang makabuluhan. Totoo naman yun. Talagang totoo. Kaya ang sabi niya, alalahanin mo naman, Lord, yung mga ginawa ko. Bakit mo na akong pupunin? Alalahanin mo. Yan ang sabi ni Haring Ezekias. Alam nyo, ang prayer talaga is power. Lalo na kapag nanalangin kayo, naiiyak kayo para sa Panginoon. Kasi kapag lumuha tayo, umiyak tayo, ang Diyos ay mahabagin. Katulad ni Penina. Si Penina, si Ana, no? Si Ana, mapanalanginin dahil naiinggit siya kay Penina. Si Penina, maraming anak, 5. At yung asawa, ang ibinibigay na parte kay Penina, 6. 5 sa anak at 1 kay Penina. Hindi inggit na inggit si Ana. Walang anak. Si Ana walang anak. Okay, inggit na inggit. Kaya sabi niya, nanalangin siya, umiiyak siya. At ang sabi nga ni Sacerdote Eli, sino ba itong babaeng ito? Lasing yata eh. Lasing. Umiiyak pa. Pero ang Diyos, kapag nanalangin ka, na umiiyak ka, mamahalin ka. Susundin ka. Katulad nito, mga Israelita sa panahon sa Ehipto, sa Pero, sa Paraon, nang pinahihirapan for 40 years, itong mga Israelita, dumadaing na sa Diyos, umiiyak. Kaya inutusan si Moses, pumunta ka doon, alisin mo sa pagkaalipin. Lumipat kayo. Di ba? Si Moses, tagumpay, victory. Okay. So, ang sabi rito, alalahanin mo naman, Lord. At si Ezekias ay umiyak na mainam. Umiyak siya ng lubusan dahil mamamatay na eh. Okay, ito naman ang sagot. Sa 5, ang sabi ni Lord kay Isaias, bumalik ka ulit at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, kasi Israelita siya, siyang hari. Ang Israel ay bayan ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang. Aking narinig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking pagagalingin ka. Sa 3 araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. At aking idadagdag sa iyo, sa iyong mga kaarawan ay 15 taon. Ang sarap. Kayo po pala, kung may sakit kayo, karamihan na may sakit na cancer, may tanim. Ang sasabihin ng doktor, 3 buwan ka na lang po, patay ka na. Totoo naman. Totoo. May 4. Yung kwan na, yung kapatid ko, cancer sa, dito yung sigarilyo, naninigarilyo, pumutok ang leg, wala nang pag-asa. At yun, nagulat ako. Yung doktor, nakausap pa namin, no? At nakita ko ang kapatid ko, malakas pa. Nagagalit na eh. Kaya lang, pag mainindi na pala ang ulo, mamamatay na. Simahan ko pa. Dala ko yung suwero ba ang tawag doon? Dala-dala ko yung umihi siya. Malakas. Pero, pauwi na kami, sabi ng doktor. Ihandaan nyo na po ang inyong sarili. Alas 9, mamayang gabi. Patay na. Abay, tumawag na sa amin. Yung asawa, Boy, sabi, dahil ako Boy ang tawag sa akin sa amin. Boy, mayo na si Manoy Johnny mo. Ibig sabihin, Edgar, wala na ang kapatid mo, si Manoy Johnny. Ang galing ng doktor na yun, nahulaan na. Pero, itong si Haring Ezekias, na dapat mamamatay na, dumaing, nanalangin, binigyan pa ng extension. 15 years. Yung
Kung halimbawa, mamamatay na, hingiin natin kay Lord. Hingiin natin kay Lord. Mayroon pa akong 10 minutes. Dahil natatapos talaga ako rito, 10:45. 35 ka lang. May 10 minutes pa ako. So, saan ako natigil? 15 years ang ibinagdag sa kanya. So, kung mayroon tayong cancer, alam niyo, sa totoo lang, yung pinanggalingan ko, mayroon po doon tinatawag na divine healing. Divine healing, no? Yung pastor, pag ipinag-pray niya, pinagagaling. Mamamatay na lang, may cancer. Hindi namatay. Ang sabi ng doktor, 4 months na lang yan. Si Kadi, yung kaibigan ng anak namin, 4 months na lang yan. Pero, divine healing siya. Pinag-pray niya. Binasbasan niya. Pinatungan niya sa kanyang ulo, ng kanyang kamay. In Jesus' name, pagalingin mo po ang anak mong ito. Dahil ang sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Hindi lang yun. Maraming may cancer. Gumaling. Kaya lang, maaari mga 5 years, 6 years, namatay na rin. Namatay na rin. At least, hindi nasunod yung doktor na 4 months. Mamamatay na siya. So, naihingi po pala. O ano ba ang sakit niya? Ano ba ang sakit niya? Hari Ezekias. Nabasa niyo na ba dyan? Hindi pa. Ang sakit ni Haring Ezekias ay ano? Cancer. Di ba pag may bukol, cancer. Hanapin natin. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin. O kung ay mali, hindi ito. Sorry. Hindi ito. Bumalik ka ulit, sabihin mo kay Esther na pangulo ng hindi ko na isulat na dito. Aking nakita ang iyong mga luha. Narito, ako pagagalingin ka sa 3 araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. At aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. At aking ililigtas ka. At ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria. At aking sasanggalang ang kanyang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. At sinabi ni Isaias, kayo'y magsikuha ng binilong igos at kinuha nila at itinapal sa bukol at siya'y gumaling. Cancer. Pakinggan niyo si Doc Atoy. Pag may bukol, magpa-doktor na kayo. Kasi may cancer ka, ibig sabihin mo. So, ano ang ginamot? Dahon na. Tulad ko. Ano ang ginamot sa akin? Kaya mahabang buhay ko. Dahon ng guyabano. Salamat, Kuya Dong. Nasaan si Kuya Dong? Haba pa ang buhay ko dahil sa dahon. Kung mayroon pang dahon ng avocado, sino man sa inyo ang gusto ng dahon? Libre. Kumuha lang kayo. Ang dami. Ayan. Okay. Nadagdagan ng 15 years dahil sa dahon ng igos, tinapal-tapalan. Pero huwag kayong maniniwala sa mga anong tawag doon? Fake healer. Fake healer, pero fake yan. Na huwag kayong magpagamot, ganito, ganyan. Ay, naku, kawawa kayo. Pag kayo naniwala. Okay. So, nakita natin ang pananampalataya ni Haring Ezekias. Hindi siya sumuko. Nanalangin lang. O ito pa ang karamihan ng problema natin. Ay, ba't ako magsisimba? Wala naman akong makukuha ng pera sa simbahan. Ako pa nga magbibigay sa simbahan. Pipirahan lang ako ni Pastor San Miguel. Siguro, gagayahin niya si Pastor Kibuloy. Pero sa totoo lamang po, ayan si Kuya Rudy. Kuya Rudy, wala pa mong sweldo rito. 2 years mahigit na. 2 years, wala po akong sweldo. Hindi po ako kumukuha.
Kaya lang, yung caroling namin, December, pinatigil ko na. Dahil nakita ko kay Buloy, ang dami palang nangangaroling para magkamkam siya ng salapit. Yumaman siya. Kita mo naman, nakakagulat yung kayamanan niya. O pero tingnan nyo, natutulog ba ang Diyos? Hindi. Sino ngayon ang makikinabang ng ari-arian niya? Sino ngayon ang magsasalita doon? Kasi, siya lang. Oh. Kung dito, ako lang ang magsasalita, pag namatay ako, tatapos na, mag-aalisa na kayo. Buwag na. Kaya dito, maraming nagsasalita. Hindi lang ako. Si Pastor Dan, si Kuya Ate Lini, o sa darating na third Sunday, si Ate Ana. Lahat tayo. Bakit? Kasi, ang Diyos bumaba dito sa lupa, hindi para sa mga banal. Dito na ako magtatapos. Huwag na muna yan. Dito na lang. Oh, ang sabi po rito, nang magkagayon ay inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ituksoy na. Huwag muna yan. Lampasan na natin yan, haba. Ito, sa Mark chapter 2, verse 17. Ano po ang sinasabi? Sa Mark chapter 2, verse 17. Ang sinasabi po, ang hospital ay hindi nangangailangan ng walang sakit. Tatanggapin ba kayo sa hospital? Ikukuhan ba kayo? Anong tawag dyan? Yung... Confine. Ikukumpine ba kayo pag wala kayong sakit? Diba? Ang hospital, ang sabi ni Jesus, hindi nangangailangan ng walang sakit. Yung may sakit. Kaya, ang example niya yun, pero may kasunod. Ang sabi niya, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. So may sakit lang talaga. I have not come to call the righteous, but sinners. Alam po ninyo, bumaba si Kristo dito sa lupa para sa mga makasalanan. Diba lagi ko sinasabi sa inyo, lahat tayong makasalanan, kasama ako. Kaya lang, simula nang manampalataya tayo sa Kanya, kinilala natin makasalanan tayo, nagsisi tayo sa mga kasalanan natin, humingi tayo ng tawad, at higit sa lahat, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. So, kaya dito, mas gusto ko pa rito, yung maghahanap tayo ng mga tupang nangaliligaw. Kasi si Kristo ang hinahanap yung mga makasalanan. At ang maganda, mga makasalanan tayo rito, ako wala akong karapatang tumayo dito sa pulpitong nito dahil ako rin ay makasalanan. Subalit dahil sa Kanya, inako niya ang kasalanan nating lahat at binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya I have a right, may karapatan akong tumayo sa pulpitong ito dahil ako ngayon ay sinless na. Hindi na ako sinful. Hindi na ako makasalanan. May umako. So, ang kagandahan, kaya natutuwa, di ba, sabi ni Lord, isang tao lang ang makakilala sa Kanya. Nagkaawitan sa langit. Nagkaawitan sa langit. Masayang masaya ang Diyos. Dito marami na eh. Hindi lang iisa. Marami nang nakakilala. Marami nang tumanggap. Nung last week lang, 2 ang tumanggap sa Panginoon. Hindi ko nababanggitin. 2 ang tumanggap. At sabi ko nga, ayan, nakita nyo may baptism. Itinuro ko na yung baptism. Kaya ang kasunod nito, magpapabautismo sila. Kung talagang ikaw ay real, kung totoo kang nagsisi, humingi ng tawad at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ang maganda, dito, bagamat kakaunti tayo at alam kong ito ay pararamihin ni Lord, palalaguin to ni Lord, dahil tayo ay sama-samang magpupuri sa Diyos. Sama-sama tayong magpuri. Sama-sama tayong magpasalamat. Sama-sama tayong ano? Hindi, yung isa, yung lagi kong sinasabi.
sambahin siya. Sama-sama tayong sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Yan lamang po ang gagawin natin. At makikita nyo, yung pangako kay Abraham dahil siya ang supernatural faith, pinagpala siya, magantay-antay kayo. Sabi nga ni Pastor Dan, 10 taon bago siya nakaranas ng blessing. Tama, kami rin. 10 taon bago kami pinagpala. Kaya nawa sa umagang ito ay naunawaan po natin ang message. Ang gusto ni Lord, supernatural. Walang alinlangan. Paniwalaan natin. Hindi pa rin natapos kasi yung karamihan ng tao sa panahon ngayon ay nagugulumihanan. Ba't pa kung magsisimba, wala nang makain ng pamilya ko? O kasi, wala kang Diyos. Pag hindi ka nagsimba, wala kang Diyos. Pero tingnan nyo, inspired ako. Salamat, nandito si Kuya Rudy. Abay, 85, mag-86. Kaya na ako, tingnan nyo, 72. Abay, inspired ako. Gusto ko rin lampasan pa kasi ang hinihingi ko 101. Ang hinihingi ni Kuya Rudy 95. Pero sabi ko, Kuya Rudy, 101. Dahil ang gusto ni Lord, 120. Basta malakas pa tayo. Pero gusto kong abutin ang 101 just to prove na ang Diyos ay hindi mali. Genesis chapter 6 verse 3. Ang gusto ni Lord, ang buhay natin 120. Kaya lang naman natin hindi inaabot bunga ng kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ganun lang kasimple. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga na po. Salamat nga po, Lord, sa message, sa mensahe na alam ko, Lord, na lahat kami ay natututo. Maging ang inyong tagapaglingkod. At naniniwala po ako na sinasabi mo na ang magkabilay, na ang tabak mo ay magkabilay talim. Ibig sabihin, nag-message ako para sa kapwa ko, pati ako tinatamaan din. Kaya maraming salamat, Lord, sa umaga nito. Ito po ang dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Uy, lumampas ako ng 4 minutes. Sorry. Sorry. Praise God. Maraming salamat sa magandang mensahe po ni Pastor Edgar. Kaya, purihin po natin ang Diyos. Amen? Ngayon po ay tinatawagan ko si Ate Angeli para po sa ating offering. Habang may special number naman po si Ate Lisa. Post mo.